Sumasapit tuwing Disyembre at pagkatapos bilugan ng mga mukha. Diba? Kasi masaya eh. Pagdating naman ng mahal na araw, yung mukhang ubas kung Pasko, nagiging mukhang pasas kapag mahal na araw. Para sa inyo, ano ang mas mahalaga? Ang Pasko o yung pagpapakasakit ng ating Panginoon? Yung mahal na araw. Kasi dalawa Pasko eh. Pasko ngayon na malapit na nating ipagdiwang at Pasko ng pagkabuhay. Amen. Para sa inyo, ano ang mas mahalaga sa dalawang Paskong ito? Mas masaya yung Pasko ngayon. Diba? Pero yung pagkabuhay na mas mahalaga ay nakakaligtaan ng tao. Christmas is a season of wonder. Himala. Ayokong gamitin yung salitang kababalaghan. Pagka kasi sinabing kababalaghan, tatayo ang ating balahibo. At pagkatakot ang dulot nito. Na nangyari sa ibang pinagpakitaan ng anghel ng ating Panginoon. Kaya ang kapanganakan ng ating Panginoon ay isang himala na naparito ang ating Panginoong Jesucristo hindi para sa kasiyahan ng tao o hindi para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang mundo noon, kaya naparito ang ating Panginoon ay punong-puno na ng kasamaan na ibinabadya din sa ating kapanahunan. May nakita ko sa Facebook isang bata. Sabi, tigilan nyo na ang pagsisimbang gabi. Ano yun? Alam ko, AI yun eh. Artificial Intelligence. Bakit niya ipinagbabawal? Kasi ang puntiryan nyo lang kayo mga kabataan, maghanap ng mga babae. At yung mga babae naman, maghanap ng mga lalaki upang doon magtipan sa simbang gabi. Sabi ko ba, nagalit yung bata, siguro ang edad nun, kung mga 3-4 na taon lang eh. Hindi totoong tao, pero totoo ang sinasabi. Kaya sa atin, makikita natin ang himalang ito sa pamamagitan ng mga masasayang awitin. Yung mga tao, kapag doon sa amin sa Tagaytay, lahat sarado bahay kung Pasko. Pinpointed na. Ilang taon pa lang meron nagpapaalam na Ngayon siguro malungkot sila kasi 3 linggo na kami hindi umuwi. Ang Pasko doon masaya. Sapagkat kung saan saang barangay nanggagaling, yung mga bata, at minsan tinanaw ko yung aming kalye, nakita ko ang isang sasakyan, inarkila na jeep, ipinarada sa malayong lugar at isa-isa ang mga bahay. Namamasko kahit na malakas ang ulan, patuloy po rin sila sa pamamasko. Sapagkat para sa kanila, ang Pasko nga ay para lang sa mga bata. Ako'y naniniwala doon. Sapagkat mayroong matatanda na natatiling bata ang isipan.
may edad na. Pero ang mga kilos, ang galaw ng kanilang buhay ay para sa bata. Kasi ayaw nilang tumanda eh. Kahapon, nung ako'y naglalakad, Mga bong, kumusta na kayo? Ilang taon na kayo? Sabi ko, 81 na ako. Ang lakas niyo pa rin. Sabi ko, kinuha na ng aking kakambal yung kaaking kahinaan. Kaya ako malakas pa. May kakambal ba kayo? Meron. Hindi po namin nakikita. Nandun sa bukid. Ano yun? Yung kalabaw. Kasi laging ganun eh. Sapagkat ang dulo ng batian ay Pasko. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Pasko nagdaan, tila ba kung kailan lang. Kaya yun ang inaabangan ng tao, Pasko. Pero hindi nila alam ang himala. Ngayon may himalang mangyayari mamaya dito eh. Anong himala yun? The wonder of giving and receiving gift. Amen. Yung iba sa atin, hindi natin alam yan eh. Exchange gift. Sabi ko kagabi, sino na tumanggap ng pamasko ni Mayor Binay? Yung mga tumanggap ng pamasko, magkano yung isang dilatang nandun? Kaya mahigit 200. At saka yung flat na na ham. Kaya mahigit 400 kasi ang nila, walang bababa sa 300 eh. Kaya para walang lamangan, ang dali ng lahat ng tumanggap buhat kay Mayor, dalin para exchange gift. Exchange gift ng hamon, exchange gift din ng mga dilata na ating tinanggap. Di ba mas maganda yun? Kasi dumating ang pagkakataon na sumali ko sa ganyan eh, exchange gift. Pinakamalaking kahon ang aking nakuha. At nung sabi, dito na natin buksan ang mga regalong inyong tinanggap. Pagbukas ko, ang daming siguro halos 1 kilong dyaryo yun. At nang tumambad na yung ka-exchange gift ko, ang nakita ko isang sarsi at isang skyflakes. Bakit sinusubok nila? Talagang sa akin itinaon yung number eh. Ano ang magiging pakiramdam ng isang tao na ganun ang natanggap na exchange gift? Marahil babawiin mo yung iyong ginano eh. Para nga hindi lang 300 ang halaga, 400 po. Pagkatapos isang sarsi at saka isang skyflakes. Papayag ba kayo noon? Kaya yung espiritu ng Christmas biglang nawala. Dahil lang sa regalong kanyang natanggap. Kaya may himalang mangyayari sa mga bata pagsapit ng Kapaskuhan. Naranasan natin itong lahat eh. Ano kami mga bata pa, pag uwi namin sa bahay, bilangan yan eh. Nang tinanggap, bakit mas marami kang ng piso? Di mo, maghapon kang mamamasko, hanggang 20 pesos lang ang mo. Napapamaskuhan mo, G's. 50 centimos ang pinakamalaki. Yung mga ninong, umaasa kang malaki. Kasi, siyempre, mas malaki bigay doon sa inaanak eh, kaysa doon sa mga kasama. Di babawi ka naman doon sa ninong mo. Kuripot ang ninong ko.
Sa halaga na 10 beses pa akong pinagmano. Bumabawi. Alam niyo ba yung awitin na yun? Ganon ang mga bata. May himala. Pero yung iba, nawawala ang himala sa kanilang buhay. Ano ang nangyari sa atin? Lalo na yung nagtatrabaho, na-delay yung bonus. Yung mga nandito, tuwan-tuwa eh. May raffle pa, pinakamalaki yung nakuha eh. Pero, isiniyel yung kanilang tinanggap. Kaya patas-patas lang para maganda sa kanyang buhay. Yung iba naman, nakaraan na yung 12-12 eh. Ba? Doon mura eh. Kaya itong suot ko, magbabarong ako ngayon. Nakita ko doon sa regalo ko sa aking sarili. Diba? Karamihan, ikaw ang nagre-regalo sa iyong sarili. Naghahanap ka. Lalo na ngayong malapit dito ang circuit. Ano ba? Circuit ba? Circuit? Ganon ang tao. Pero sa akin, I had never lost the wonder of it all. Simula nang makilala ko ang ating Panginoon, hindi na nawala sa aking isipan ang himalang ginagawa ng ating Panginoon. Kasi pagising pa lang natin kaninang umaga, isang himala na to eh. Diba? May bagong hininga ka na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Amen. Kahit na halos maubos ang ating hininga sa paghilig, may panibagong hangin, sariwang hangin tayong tinanggap sa ating Panginoon. Kaya una sa lahat, the wonder of the angels moved them to glory. Kasi itong ating church, maswerte eh. Hindi na kailangan paalalahanan tayo na magpuri sa ating Panginoon. Kasi may kapatid tayo na ang pangalay Glory. Glory. Maalala agad natin ang pagluwalhati sa ating Panginoon. Kaya may mga anghel. Meron tayong pastor na kasama dun eh. Alam niyo ba ang pangalan niya kung ano? Hindi lang angel eh. Archangel. Archangel. Ang tunay niyang pangalan. Merong mahalagang role sa kapanganakan ng ating Panginoon ng mga anghel. Una, sabi sa ating binasa, biglang nagliwanag eh, lumabas ang isang anghel. Una kay Zacarias, sa Luke chapter 1, verse 15 to 20. Yung anghel Gabriel, napakita kay Mary at sinabing, ikaw ay mapalad. At ating itinataas ang ginawa ng Panginoon kay Birhen Maria. Pero ang mga tao hindi malas o swerte. Lahat tayo ay mapalad. Amen. Hindi lamang si Birhen Maria. Lahat tayo ay mapalad sapagkat tayo ay kabilang sa pinaghaharian ng dakilang Diyos. Mapalad ba yun? Magpapasko, walang laman ng bulsa ko. Ang gusto natin, may himalang mangyari. Yung mga bagong papel, lumilipad buhat sa langit at iyaano na lang natin. Sabi, gumamit ka ng palanggana o batya para mas malaki. Yung pagbaba,
ng swerte sa iyong buhay. Sino dito maswerte? Wala naman maswerte eh. May pamangkin nga ako, tinawag sa amin. Pinag-aaral ko yun, puro kalokohan. Sabi ko, huwag ka na mag-aral. Pagkatapos ngayon, tumama sa loto. Bumili ng kotse. Kung ano-ano na ang binili. Alam niyo ba na mayroong isang humiling sa ating Panginoon? Ano ang kanyang hiling? Pagpalain mo po ako. Payamanin mo po ako, Panginoon. At ang kayamanan, ipagkakaloob mo sa akin. Ipaglilingkod ko sa iyo. Totoo po itong nangyari. Pinagpala po ng ating Panginoon, yumaman siya. Biglang yaman. Sa kanyang kayamanan, nalimutan na si Lord. Ang una niyang binili, kotse. At sa kanyang pagmamaneho, siya'y nabangga. At ito dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi biro-biro po ang kaugnayan sa ating Panginoon. Maaring ang bawat isa sa atin ay kinakausap ng mga anghel. Nakita niyo na ba sa Messenger o sa Facebook na yung mga nagigising ng alas 3 ng madaling araw? Nakalagay dun eh. Bakit ka ginigising ng alas 3? May mensaheng pinadadala ang ating Panginoon. Yung alas 3 fourth watch yun eh. Ika-4 na yugto ng umaga o ng araw. Kaya, ang mga anghel ng ating Panginoon ay ginampanan ang tungkuling iniatang ng ating Panginoon. Kinausap din niya si Joseph, nandun din ang mga pastol. Nang ipanganak ang ating Panginoon, sino ang unang nakaalam? Pastol. Sa hari ba? Kasi ipapanganak ang hari ng mga hari. Dapat yung mga nanunungkulan ang pinagdalhan ng balitang ito. Pero ang pinadalhan, ang mga shepherd noon, ang pinakamababa na uri ng hanap buhay. Pangalawa, doon sa mga tagahugas ng paa. Kaya, ang ating Panginoon ay laging nasa panahon ang kanyang pagpapakita sa pamamagitan ng mga anghel. A multitude of angels give glory to the Lord God. Kaya tayo ngayon, ibigay natin ang pinakamataas na pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya tayo narito eh. Salamat sa ating Panginoon. Ito ba, season na lang? Pagkatapos ba ng linggong ito, sa susunod na December ulit tayo magkikita sa lugar na ito? Hindi gayon ang nais ng ating Panginoon. Sabi, glory to the Lord God. Hindi lang ito isang awitin. Alam niyo ba yun? Glory to the Lord God. Luwalhati sa Panginoon. Yung pangalawang salita, in the highest. Idinagdag sa linya ng salitang glory to the Lord in the highest. Higher in glory. Pinakamataas na antas ng pagpupuri ang dapat ipagkaloob natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang mundong ating ginagalawan ay balot ng kapangyarihan ng ating Panginoon. The gospel declare the Lord God's highest glory. Ito ang ibinabadya eh.
Pero hanggang ngayon, pinagtatalunan ito. Diyos ba talaga siya? Kayo ba'y nananalig sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? Amen. Kasi kapag ka ang isang kaluluwa tumanggap ng kaligtasan, pati ang mga anghel ay nagpupuri sa kaitaasan. Pangalawa, the wonder of shepherd moved them to go to Bethlehem. Nandun, nang sila'y kausapin, bagamat may takot sa kanilang puso, sila'y sumunod upang tignan ang sanggol na isinilang doon sa sabsaban sa Bethlehem. Ano ang ibig sabihin ng Bethlehem? Natatandaan niyo pa ba? Ano po ba ang Bethlehem? Wala na. Nakalimutan na natin. 1 linggo pa lang. Ang Bethlehem po is the house of bread. Tahanan ng tinapay. Ang Panginoon, ang tinapay na nagbibigay buhay. Isinilang sa pook ng tahanan ng tinapay. Kaya sa pamamagitan nito, sabi, imagine being one of them dun sa mga shepherd. Sa atin, iba eh. Anong himala ang gusto ninyo? Anong himala ang gusto niyo sa inyong buhay? Sawa na ako sa buhay na ito. Ang gusto ko, yung mama, sana bigyan ako. Regaluhan ako ni Henry C. Hindi na mangyayari yun. Patay na si Henry C. Gusto ko maging kapamilya ni Lucio Tan. Ang ating gobyerno galit na galit sa mga injit eh. Di ba? Galit sa pogo. Galit sa ano. Pero ang ating ekonomiya pinatatakbo ng mga injit. Nasaan ang ekonomiya ng Pilipinas? May nakita ka ba kayong Amerikano sa Divisoryang nagtitinda? Nandun ang ating ekonomiya eh. Lahat ng kailangan natin nandun sa Divisoria. Ngayon hindi, ayoko na doon eh. Hindi class doon. Dito na lang. Salamat kay Lord na mapapagpahinahan kong hapon. Inupukaw ang ating mga mata sa kagandahan ng mga bagay na pwede nating bilhin. Sa plano ng ating Panginoon, matututo tayong masiyahan. Nasisiyahan na ba kayo sa buhay na ito? Ayokong magtiis. Puro na lang tiis. Kanina bumibili ko dun. Tatayasan, lalagyan mo ng champurado. Sabi ko, hindi champurado, bibilin ko. Ano ang bibilin mo? Tuyo. Ang tuyo, kumakain kayo nun. Di ba nakakakati yun? Kaya kayo mag-iingat doon sa tumanggap ng hamon. Nakakakati din yun. Puro hamon. Hindi yung hamong Pilipino na. Ano ba hamong Pilipino? Tuyo. Toyota. Anong ginawa matapos makita ng mga pastol ang kapanganakan ng ating Panginoon?
Minuto. Ipinamalita eh. Hindi yung mga saserdote, hindi ang kaparian, kung hindi ang mga pastol. Ang mga aba sa buhay na ito na pinagpakita ng himala ng ating Panginoon. Kaya tungkulin ng bawat isa sa atin ang ganito ring bagay. Natunghayan na natin ang ating Panginoon sa kanyang kalagayan. Ipamalita natin ang tungkol dito. Sabi nga, yung mga datihan mahirap na maengganyo, na mangaral. Mas mabuti pa ang baguhan. Bakit? Nakita ko ang Panginoon. Gusto kong makita nyo rin Amen. ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Yun lang ang ano eh. Katulad ni Felipe, nang tawagin ng Panginoon, hindi siya makontento. Tinawag niya ang kanyang matalik na kaibigang si Nathaniel. Sabi ni Nathaniel, meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Ang sagot niya, come and see. Sumama ka at makikita mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Yung mga inanyayahang nandito ngayong umaga, huwag ako tingnan nyo, mabibigo kayo. Yung mensahe ang ating pakinggan, Amen. hindi yung nagsasalita. Kasi minsan ipinakilala ko, ang dinig ko sa pagpapakilala sa akin. Ito po yung butihing pastor pala eh. Ang dinig ko, butiking pastor. Nasira na. Diba? Paano nagsisimula ang pananalig? Paano nagsisimula ang pananalig? Sabi ang pananalig ay nagsisimula sa pakikinig. Hindi sa mga bagay na nakikita, kung hindi sa napapakinggan. At pagkatapos nitong mapakinggan, papasok yan sa iyong puso. Ang puso ang maghahatid ng mensahe sa iyong bibig na ipagsabi ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga, lagi kong sinasabi, yung 5 senses natin, puro dalawa yan, liban sa bibig. Sapagkat ang ating narinig, dapat nating ipagsabi. Yung ating nakitang kabutihan sa ating Panginoon, sasabihin din ng ating bibig. At yung mga bagay o pook na ating pinupuntahan, sasabihin din ng bibig ang kabutihan ng ating Panginoon. Ganoon ang ginawa ng mga pastol. Dahil damahin natin na ang atensyon ng Panginoon nasa bawat isa sa atin. Yes. Ayaw ng Panginoon na may mapahamak. Gusto ng Panginoon makasama tayong lahat. Kaya sa pamamagitan ng kabutihan ito, merong himala sa mensahe ng Panginoon. Anong mensahe? That the Lord was born in Bethlehem. Amen. That yun is born eh. Sapagkat araw-araw ipinapanganak ang Panginoon sa puso ng mga nananalig. Kaya ang response nila, let us now go. Pumunta na tayo ngayon. At matapos nilang makita ang Panginoong Jesus, pumunta sila sa kanilang bayan, sa lugar na kanilang tinitirhan. At ipinamalita ang kapanganakan ng ating Panginoon. They share the wonder, yung himala, ipinamalita nila.
Sino na nakagawa nito sa atin? Kasi yun ang dapat eh. Karamihan ang masarap na yung ipag-anyaya. Halika. Nandun ngayon sa barangay ang may ayuda. Dali. Walang katubili yan. Magpupuntahan doon. Halika, makinig tayo doon sa ay, nadami kong ginagawa eh. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, mararanasan ninyo ang himala ng ating Panginoon. Yung iba sa araw ng linggo naglalaba eh. Sino naglalaba rito ng araw ng linggo? Yung lahat ng marumi doon. O Sabado. Pag ikaw, tambak na labada, di ba sabi ni Lord, mauutusan mo ang bundok na lumipat sa tubig, sa dagat? Ano ba kahulugan nun? Ikaw na labandera, nagabundok ang iyong labada, utusan mo yun. Ako'y sasamba, ikaw bundok ng labada, huwag kang umalis dyan. Babalikan kita mamaya. Nakita mo, nandun pa rin yung labada. Hindi mo maalis. Di ba? Ganon kasimple. Pero tayo napipikon. Gusto natin yung mangyari ang kagustuhan ng ating sarili. Sabi, share the wonder. Yung himala na ginawa ng Panginoon sa iyong buhay, ibahagi mo sa iba. Kaya yung mga ninong handa na ba kayo? Ninong at ninang? Yung mga inaanak ko rito, hindi ako puntahan sa Tagaytay. Uuwi ako. At doon sa pagbibigay ng regalo, pantay-pantay ba yung ating ibinibigay? Yung may kaya na inaanak, yun ang mas malaki. Di ba? Pinapantayan yung kalagayan nila sa buhay. Yung mahirap, tama na, 20 dyan. Kasi ganun na lang eh. Pangatlo, the wonder of the wise men moved them to give. Sino ba itong mga wise men ito? Sabi, 3 hari. Alam niyo ba pangalan ng 3 hari? Si ano daw yun eh? Si Gaspar, Baltasar, si Melchor. Melchor ba pangalan mo? Yung iba pagka dati yung 3 hari kailan ginaganap? January 6. Binago na ngayon yan. Unang linggo na ng January. Ang binago na ng na simbahan. Hindi na January 6. Basta kung ang unang linggo ng Enero. Yun. Ang 3 hari na hindi naman hari. 3 nga lang ba sila? Ito yung the most mysterious character of Christmas. Dahil sa tradisyon, makikita natin sa bilin. Nandun yung mga tupa, may baka, di ba? Tapos, nandun din yung
yung mga pastol at yung tatlong hari, pinagsama-sama na eh. Alam nyo ba yung wise men, after 2 years pa, bago nakita nila ang ating Panginoong Hesus? Amen. Bakit? Ano ang pruweba? Nang tanongin ni Herodes, yung mga pantas, kailan nyo nakita? Pagka nakita nyo na, sabihin nyo sa akin, saan nakita? Yung sanggol, ng 3 pantas. Saan? Sa Bethlehem. Isa lang, ngayon ko lang siya nakita, pero alam niya. Sa Bethlehem, hindi na sa sabsaban, sa isang bahay. Basahin ninyo. Hindi na sa Bethlehem. At pagkatapos, kinausap ng anghel yung 3 wise men. 3 nga lang ba sila? No. Pagka ganun, may mga kasamang alala yun. Pero dahil bakit 3 ang paniwala nila? Kasi yung regalong ibinigay 3 eh. Kaya 3 lang. Ano binigay ni Baltasar? Maghaka-haka na lang tayo. Dahil hindi totoo na iyon ang pangalan. Bakit sinabing pantas? Matatalino. At sa kanilang katalinuhan, ginamit ng Panginoon ang kanilang alay. Ano ang alay nila? Ginto. Ano pa? Ginto, pilak. Ginto, pilak, namumulak-lak. Hindi ginto, insenso, o kamanyan. Ano pa? Mira. Mira. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ginto kumakatawan sa hari. Amen. Dahil pangunahin ang ginto na mineral na nakukuha sa lupa. Kayamanan para sa isang hari. Ano naman yung insenso? Di ba sa simbahan ginaganon yun? Pagtaboy ng lamok. Pagtaboy ng body spirit. Ay, ano? Ano? Asin, bawang, ano, aswang? Hindi ano yun eh. Yun ay kumakatawan sa isang pari. Amen. Eh ano naman yung mira? Insenso na. Tapos na yung insenso, yung mira naman. Hindi nyo alam? Yung mira pang imbalsa mo. Basa mo. Kaya kapanganakan pa lang ng Panginoon, ipinakikita na ang kanyang magiging Mission. kalagayan sa kanyang yung kanyang kalagayan sa Panginoon. Siya'y hari ng mga hari, siya'y pari, nakakatawan, di ba? Ang mga pari kumakatawan sa Panginoon eh. At yung yung mira para sa kanyang kamatayan. Kaya nandun na sa kanyang kapanganakan, 2 taon pa lang siya, inalalarawan na ng banal na kasulatan ang mangyayari sa kanyang buhay.
Anong misteryosong naganap dito sa tatlong ito? The character of Christmas. Una, we are not sure kung saan ang galing yung tatlong pantas. Alam niyo ba kung saan ang galing? Pangalawa, we are not sure how many they were. Ilan ba sila? Pangatlo, we are not sure just when they arrive. Kailan sila dumating? Walang nakatala. Bakit? Sino man sa atin na lumalapit sa ating Panginoon ay kumakatawan sa tatlong ito. Maghahayag ng salita ng ating Panginoon. Di ba? Ang pastor hari. Dahil siya nangangasiwa. Siya rin ay pari na magdadala ng petisyon sa ating Panginoon. Siya rin ang may taglay ng mira sapagkat ang mga taong ay kanyang dadalin sa pook sa kaharian ng ating Panginoon. Kung hindi, kamatayan ang tataglayin ito. Hindi lang ako ang pastor dito. Sino mang namumuno sa kanyang pamilya ay pastor ng kanyang pamilya. Amen. Kaya kung saan ang kalalagyan ng pamilyang ito nakabase sa pagtuturo ng magulang sa kanilang mga anak, sapagkat sila ang pastor na mangangalaga sa miyembro ng kanilang pamilya. Kaya sabi, iniwan nila ang kanilang tahanan sa paghahanap sa ating Panginoon. Tayong lahat ay nangangailangan ng mga bagay na inaakala natin na makatutulong sa atin. Sa aklat ng Mateo, sa chapter 7, verse 7, nandun hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo humihingi. Yes. Hindi kayo nakakatagpo sapagkat hindi kayo naghahanap. Hindi kayo pinagbubuksan ng pintuan sapagkat hindi kayo kumakatok. Ano ang tanging gawain ng marami sa atin? Naghihintay. Nandun lang. Kasi sabi ni Lord, be still and know that I am God. Sabi ni Lord, manatili ka lang dyan kaya wala akong gagawin. Mali yung pagkaano. Hindi dapat tayo na manatili sa ating kalagayan. Kaya ang pagkakaloob is not measured but what you give, but what you have left. Ilang oras ang ibinibigay natin kay Lord. Yes. Sa substance, yung ating tinatangkili. Ilang porsyento ang ating ibinibigay sa ating Panginoon. Yung ating panahon. Pagka alam naman ni Lord minsan lang naman itong sa amin, pero si Lord tuwing linggo nandun. Kaya gagawin ko muna to. Bakit sa dami-dami ng araw, yung araw ng Panginoon ang kukunin? Bakit sa araw ng Panginoon, doon tayo gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon? Nagtanong nga ako nung Biyernes, nandun ba si Vice Ganda sa parada? Sino pa nakita niyo sa parada?
Saan kayo nandun nang makita niyo sila Vice Ganda? Nasa Southwest. Pumasok ba sa circuit? Yung parada? Nakita niyo na, talo pa kayo ng mga batang ito. May Dumaan na si Vice Ganda, hindi niyo pa nalaan. Bakit? Kasi si Vice Ganda busy lang eh. Yung mayor, nandito ngayon eh. Amen. Ang Panginoon nandito ngayon na higit pa ng libong beses kaysa kay Vice Ganda. Alam niyo ba si Vice Ganda kalbo? Ayaw niyo lang sumagot. Kaya iba-iba buhok nun eh. Sinasaklog lang. Pagpapatunay na ang lahat ng tao may kapintasan. At ang kapintasan ito, dapat idulog natin sa ating Panginoon. Sapagkat tayong lahat may kapintasan. Walang puro yung kalagayan na ating buhay ay puro na sa kasaganaan. Kaya what has the wonder of the Lord Jesus' birth moved you to do? Kaya ano ang dapat natin gawin? Yamang nalalapit na. Kailan ang Pasko? Anong araw? Talagang matatalino itong sinuturuan ng ating mga guru dito eh. December 25. Alam niyo ba na birthday ko yun? Kaya kailangan ko ng regalo. Yun ang hindi natin exchange gift tayo Nagbabatian tayo, Merry Christmas. Regalo ko. Ikaw ba may birthday? Yung may birthday, nandun lang nag-iintay Kaya sabi ko nga, ang dali natin sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon, yung mahalaga sa lahat, ang kaluluwa ng tao. Yes. Yun ang dali natin. Siguro magtakda tayo ulit ng isang pagtitipon. Yung mga kabiyak natin sa buhay. Kasi hindi kayo buo Sino rito ang buo sa may pamilya? Ayan talaga. Talagang matatalino itong mga tinuturo natin Yung mag-asawa, paano ipinakikilala ng babae yung lalaki o yung lalaki sa kanyang kabiyak? Ha? Ang pogi ko. Di ba ang pagpapakilala ang aking kabiyak? Kaya hindi buo kung hindi magkasama Amen. Kaya Amen. magkasama para mabuo. Agree. Nais ng Panginoon mabuo tayo. Amen. Ganda. Kaya, nababaliwala yun. Kasi, mas pinaiiral natin ang ating kalooban kaysa plano ng Panginoon sa ating buhay.
Kaya saying amen is not enough. Kailangan yung obedience, yung pagsunod. Kahit tayo amen ng amen, hindi naman tayo sumusunod, mapapahamak pa rin tayo. Kaya, tanungin natin ang Panginoon. Panginoon, nais ko po na itayo niyo yung himala sa aking buhay. Tulungan niyo po kami na maghimala po kayo. Sa himala lang magsisimula na yung ating mga mahal sa buhay ay makinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya iba ang karunungan ng sanlibutan sa karunungan na ibinibigay ng ating Panginoon. Get on the move for the Lord. Dapat tayong kumilos. Iyakbang ang ating mga paa tungo sa mga tao na minamahal ng ating Panginoon. Lahat tayo mahal ng Panginoon eh. Walang hindi minahal ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo mahal ng ating Panginoon, wala na tayong hininga. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, patuloy tayong humihinga. At dahil sa hiningang ito, dapat suklian din natin ng pag-ibig ang ating Panginoon na unang umibig sa atin. Ipinanganak siya upang Sino nakakaalam ng John 3:16? Oh, sige. Sige. Ako pala. Oh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not be perish but have everlasting. Oh, Spanish. Oh. Tagalog. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lipunan, kaya't binigay niya kanyang bukang na anak upang kung sino mang sumasalataya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Very good. May 50 ka sa akin mamaya. Sa matatanda, the shortest verse in the Bible. Nanangis si Jesus. Bakit? Dahil sa kalagayan natin. Pinakamaikling verse, pero makahulugan. Nanangis ang Panginoon dahil sa kalagayan ng mga tao. Lumalayo sa ating Panginoon. Kaya salamat, may mga bata na nagpapaalala sa atin. Ano pang verse ang alam ng isip bata? Kasi madaling Oh, alam ko na yan. O sige ito. Hindi, sila na lang. Ano pang verse ang alam nyo? For all have 50 ulit yun. Parang gusto ko sa mga Ayan na, parang gusto ko na sa mga bibig. Sige. Sige, sino? O ano? Ako! Ikaw. Basta 1.7 to
First Thessalonians 5:17. Ano yun? Ulit. Maging matyaga sa panalangin. Oh. Nananalangin ka ba? Ay, nananalangin ka daw ba? Anong panalangin? Marunong ka mag-rosaryo? Ay, O sige, mag-rosaryo ka. 100. Tagal nun. O ikaw? Sa Women's Ministry. Meron na tayo narinig sa children, sa youth. Magkano? Ready ka na, lusog na tayo. Si Sister Nida. Oh, John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man can come into abang my may Father alam but by ah. me. Oh, 200 daw yun. Isang Barona at saka Sandico. Sama ng faith. Ayun, yun. Ayun. Sino nakaano ng Psalm 23? Meron. The Lord is my shepherd. Oh, I shall not want. Ano pa? He makes me lie down in green pasture. Ano pa? Yung apo ko, may alam yun eh. Nasaan? Marunong yung umamin eh. Kaya tayo, katulad ng mga nauna sa atin, isang kagalakan ang ganitong pagkakataon na sama-sama tayong nakapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Kaya ugaliin natin na tuwing sasapit ang linggo, sama-sama tayong magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Amen. Ano po yun eh? Pwede naman tayo magpasalamat sa ating bahay eh. Pero yung sama-sama na pagsamba, meron talagang lugar na itinakda ang Panginoon sa pagtitipon ng kanyang mga anak. Amen. Sa atin, sapagkat munting pamilya tayo, dito tayo nagtitipon sa simbalay na ito, simbahan sa bahay. Kaya papuri sa ating Panginoon.